Nagpe-prepare ako ngayon ng mga food na pwede niyang i-reheat if in case magsawa na siya magpa-deliver or kumain sa labas. Ito yung request niyang gyoza, nag-prepare din ako dyan ng taco meat at nag-repack din ako ng mga condiments like sugar, salt, pepper na pwede niyang magamit sa paggawa ng mga pasta or ramen. Nagdala din ako ng oil pang fry niya ng pork chop, hotdog, bacon, prem, and sausage. Nag-repack din pala ako dyan ng rice and pasta noodles if in case gusto niyang magluto. Ayan, eto yan, single serving na yung mga yan. Yung rice nasa 100 grams at yung pasta noodles niya ay nirepack ko rin into 100 grams. At ito na yung mga nagawa natin. Ayan, mga condiments na nirepack. Nag-prepare din ako dyan ng sour patch, gummy candy, and extra lalagyan. Magdadala rin tayo in case meron siya dun mga food na nabuksan at pwede niyang pag-store ng mga tira niya. At ayan na yung mga iba niyang groceries. Pinako na yan, naka-plastic siya kasi ang dadali namin sa sakyan ngayon ay yung pick up and wala siyang cover, so para safe kung sakaling umulan. Yan din ako mga dalang mga detergent powder, dish soap, at yung mga request niya pang mga ibang gamit. Meron din siya dyan mga juice and other chichirya. Third of frozen food na mga dadalhin ko sa aking estudyante. Ito yung taco meat na nilipat ko sa ziploc plastic kasi hindi magkakasya sa mini cooler na paglalagyan ko. So ayan, may bacon, hotdog, gyoza, taco meat, and marinated pork chop. Dinala ko din itong naiwan niyang chocolates there, and supposedly Friday morning kami aakyat ng Baguio, but we decided to leave na ng Thursday evening dahil hindi pala nagli-lift ng number coding ang Baguio kahit holiday kasi sa Baguio na this Friday. Getting ready to leave at 11 p.m. para makapagbaba kami ng gamit pa sa apartment ni ate at makapaglinis pa ako ng room niya at makapagayos pa ako ng other staff niya doon. Parang mas marami pa kaming dala ngayon compared to nung nag-moving in siya kasi may mga nagpadala siya ng additional table para pag kumakain siya meron siyang magagamit, and yung chair na pinabili niya. Ang lahat yan nakabalot ng trash bag in case umulan. And we're ready to leave. We left at 11:06 p.m. at ang expected time of arrival namin sa Baguio ay 3 a.m. After an hour, I stop over muna for coffee para hindi makatulog ang driver. At dahil hindi nga nainom ang coffee from McDonald's, ay nag-stop over kami ulit dito for another cup of coffee. Dito naman sa 7-Eleven sa may La Union na to. So, about an hour and a half na lang to or an hour going to Baguio. And here it is. Ito na yung cabinet ni ate after ko siya mailipat.
and then maayos yung mga gamit niya. Hindi ko na lang makita yung before dahil sobrang dami ng kalat. Magkakaroon na kasi siya dyan ng roommates, dalawang roommates this weekend. So, kaya iniba ko yung ayos ng kanyang mga things. So, eto na yung kanyang mga gamit. Ayan yung kanyang mga pang-ayos, pang-makeup. Then, ito yung table niya. Pag mag-study siya, ito yung new table na dala namin para maging dining table niya. And then, ito yung kanyang mga food supplies. Ayan, ito yung mga chocolates niya, candies, cookies. Yan, yung mga iba dyan ay leftover niya pa from last month's stock. So, ito naman yung mga iba pa niya, mga dala-dala ko. Yan, dinalhan ko siya ng cheese kasi gusto niya daw magawa ng mac and cheese. So, ayan, meron siya dyan peanuts, pretzels. Ayan, bumili pala siya dyan ng 3-in-1 coffee. Para pag inaantok daw siya, ay iniinom na yan. Ito na mga things niya. Yan, nilagay ko dyan sa isang lagayan yung kanyang mga plates, cup and glass, spoon and fork. And then, dito naman yung kanyang multi-cooker. Mga initan niya yan ng mga food niya. And then, ito yung other chips niya and other food supplies. For a month na yan. So, kung hindi magkakasya, ay mag-grocery na lang din siya dito sa Baguio. Pero, I'm sure hindi naman niya ito mauubos kasi medyo marami yung dala namin stocks niya ngayon. And then, nailagay ko na rin sa ref and freezer yung kanyang mga food. Yan, may mga juice dyan, water, fruits, and yung kanyang mga frozen food. And here it is. Ito na yung kanyang room. Ito yung side of the room niya. Yung kanyang bed and yung chair niya. And that's it. That's her room. So, punta na kami sa hotel para makapag-check-in at makatulog naman. See you!